Oras pong ito, mga minamahal, dadako po tayo sa pinakamalagang bahagi ng banal na gawain pagkikinig ng salita ng Diyos. Kaya bilang pag-alang po sa salita ng ating malapin, tumayo po tayong lahat mga minamahal at sa salita ng ating malapin dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Biñas. Praise the Lord. God bless you, the beloved Preacher Burbin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Bayo kamot, manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat. Sa galang higayon, gata mo sa amo sa araw na to. Thank you so much, Lord, for this great privilege and opportunity and privilege you have given to us today. That you bring me here safe in the church to offer you the sacrifice of praise, worship, and thanksgiving to the great name, Lord. Thank you so much that you blessed every part of the service, from Joyful Solemn, the song of the choir, the testimony we heard, the moving of the Holy Spirit, Lord. Thank you so much, O God. I give you thanks and offering. I bless you, God, the bless and win the humble servant, delivered love and message of brethren, to the first leading prayer, man, Pastor Elis Almeida. I bind Satan cast out hindrances right now. Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, the Savior, and give the full honor and respect. To our dearly beloved noble evangelist, to the Almeida and time prophet of our loving God. And we must remember, cherish the blessed memories and precious teaching. Our beloved son, Pastor Lina Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers. To all of you, my dear brothers in Christ, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, mga webcast viewers throughout the world, salamat po nga gitipon tayo ng Panginoon sa ating Holy Supper ngayon. Amen? Amen. Para pag-aisahan natin ang sakripisyong alalahanin natin ang kahirapan, sakripisyo ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. At ngayon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? So sa lahat ng mga kapatiran, sa mga kilid-kilid, sa mga likod, especially yung mga choir member, mga musician, sulod buka mo sa chapel, kay Holy Supper karon. Kailangan nyo mapuspos ng balang espiritu, kailangan nyo mag-concentrate. Kaya ang pangsamba, hindi po biro ito, hindi po pasimba-simba lang, kundi simba gayod sa ating malapanginoon. Kaya dapat pasalamatan natin Diyos na binigyan tayo ng buhay, hininga araw-araw, pinapakain pa tayo ng ating Panginoon, magdating ang panahon na wala tayong makain. Malaala na natin nga, sana naging sincero ako. Ang tao pa naman, pag minulsol niya, ulahin na. Kaya dapat maging sincero tayo habang hindi pa dumating ang problema sa buhay natin. Kaya bininyo mga minamahal, sa Biblia, ang mga blessing, pagpapala dating sa Kristiyano ay sa pamamagitan ng pagsunod. Amen? Ito pong mensahe natin sa araw na to. Blessing by obedience. Ang pagpapala sa magitan ng pagsunod. Amen ba? Blessings by obedience. Pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya walang pagpapala kung hindi ka susunod. Amen ba? Anong sabi ng Biblia? The book of Deuteronomy, chapter 11, verse 27 and 28. Kaya hindi pakibasa, makinig po kayo. Pakisawan yung mga bata nyo, pag mag-ingay, mag-disturbo. Praise the Lord. Saklat ng Deuteronomio, Kabanata 11, ang talata ay 27 hanggang 28. Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. 28. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. So maliwanag po ang sinasabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 11 verse 27 up to 28. A blessing
if you obey the commandments of the Lord, your God, which I command you this day. 28, and of course, if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way, which I command you this day, to go after other gods, which have not known. Kaya dito maliwanag, blessing by obedience. Sabi ng Biblia, ang pagpapala kung tayo susunod sa mga kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Naintindihan nyo ba? Ngunit, sumpa sa mga hindi sumusunod. So dalawa lang magpilian natin. Blessing and curse. Pagpapala at sumpa. So ngayon, saan tayo mamili? Sa pagpapala o sa sumpa? Ha? Oh, sa pagpapala. That's why blessing is by obedience. Ang pagpapala sa magitan ng pagsunod. Pag sumunod tayo sa kautusan ng Diyos, sa kanyang kalooban, sigurado pagpapala ang darating sa buhay natin. Pero sumpa sa mga hindi sumusunod, hindi tumatalima. Kaya pamikinggan natin kasi minsan, ang Cagayan de Oro is 32 years na. Lobe next year, we celebrate 33 years na. Sa 33 anyos, napakatigulang na po yun. Amen. May iba mga kapatiran, hanggang ngayon, antod karon, di pa sila nakasabot sa ilang pagkakristyano. At wala pa na masabtan ang Biblia. Simple lang naman sana ang gusto ng Diyos, dalawang bagay lang. Kung gusto mo pagpapala, palanginan ka sa Diyos, sumunod ka lang. Amen ba? Wala namang iba doon. Ngayon, sabi, kung gusto mo sumpa, tunglo, ayaw pagsunod. Kaya, makinig kayo. Simple lang na. Ikaw na Kristiyano, ikaw nakakaalam ng buhay mo. Amen ba? At alam natin, walang gustong sumpa, walang gustong tunglo, gusto lahat pagpapala. Pero bakit may mga Kristiyano hindi sumusunod? Hindi sumusunod. They did not obey. Wala silang musunod sa kalooban ng Diyos sa banal na kasulatan. Tinitwist nila ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 7, kainli lang, hindi man siguro mo tabang sa Bisaya, si Alan Ilugaw. May Bisaya ka diha, mas mayo. Bisaya, Tagalog. Para dito sa akin, English lang. Chapter 3, verse 5 po. Proverbs chapter 3, verse 5 up to 7. Yan ang muna unahin natin basa. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 7. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Palakpakan po natin ang Diyos. Anong sabi dito? Trust in the Lord with all thine heart. Magtiwala sa Diyos, tumiwala sa Diyos ng buong puso, at huwag magtiwala at sumandig sa sarili nating kaunawaan. Amen ba? Amen. Kasi may mga tao na dahil nagbabasa ng Biblia, tumiwala na sila silang sarili, nakala na may alam na sila sa Biblia dahil nakabasa sila ng Biblia.
Ang Biblia, hindi lang isang meaning ang basa mo. Sa Biblia, pag magbasa ka sa Biblia, una mong meaning na mabasa, literal meaning. Ano bang ibig sabihin ng literal meaning? Kung ano nakasulat, yun na yun ang meaning. Pero ang Biblia, thousands of meaning ito. Mayroon parabol, mayroon spiritual meaning, mayroon symbolikal, at marami pang ibig sabihin na meaning. Ito yung binasa natin, ito ay literal. Trust in the Lord with all thine heart. Tumiwala ka sa Panginoon buong puso mo at huwag ka sumandig sa sarili mong kaunawaan. So yung sarili mong kaunawaan, sa'yo lang yan, yung nabasa mo sa Biblia. In all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng gagawin mo, palagi mo muna unahin siya. Acknowledge Him. Acknowledge Him. And He shall direct thy path. Idiretso niya ang imong dinadaanan, agihanan. If you trust Him first. Be not wise in your own eyes. Yun. Huwag ka maging maalamon sa sarili mong paningin. Huwag ka magpaalam-alamon sa imong sarili pag-unawa. Nakabasa mo na ko Biblia, Brother kasabot man ko. Sabi niya, be not wise in thy own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Kundi matakot ka sa Diyos at humiwalay ka sa kasamaan. Amen ba? May mga Kristiyano kasi na ginatawag na masyado ng over-righteous. Alam niyo yung over-righteous? Nang lumalampas na ba sa katwiran ng Diyos? Kasi tumitiwala, naging marunong sila sa sarilang paningin. Hindi na sila tumitiwala sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Marami dito, kaya nawala sila. Dahil bakit? Naalaala ko noon, nang bago pa ako dito dumating, nakikinig ba kayo? Amen. Marami dito mga nagsumasamba, mga pastor, galing sa iba-ibang mga fellowship, mga preacher sila. Panahon pa to ni Order Preacher Johnny Cortiros, bago pa ako dito. Sila, pag mag-preach na, doon lang sa kilid-kilid, sa likod. Lahat sila yan, mga 5 siguro yun sila, mga magagaling. Doon sila, nagpipreach yung preacher, doon sila sa kilid, nagdidibate. Yung versikulo ng preacher dito, tinitwist sila, mali, hindi. Ganon ang ano. So, ang hindi maganda, ginaganon pa yung mga kapatiran. Pinagsasabihan ka, huwag ka maniwala dyan, di totoo. Yung preaching ni Patsiro, Danny Cotis, di pang lagit yan. Hindi, wala sa Biblia yan. Kaya siyempre, ikaw nga rin preacher, nanguna ka, nakita mo yung reaksyon niya sa likod, may nagsabi, hindi nag-concentrate, linalason yung isipan ng kapatiran. So, bilang ordinary preacher, nanguna ka, concerned ka sa bawat kapatiran na hindi malinla ng kaaway. Amen. So, siyempre, medyo naano na si Brother Danny, ordinary preacher, kaya nakapag-preach siya. Yung nagsumbong sa akin to, yung bago pa lang ako, mismo anak ng pastor-pastor na yon, nga nanatili sa atin hanggang ngayon, naging worker pa sa Luzon. Kuha sa papa mo, kaya hindi makaintindi. Nagtayo talaga ng sariling simbahan in time. Kaya bakit? Anong dahilan? Natison kasi sa President ni Cortiros. Sabi ko, anong kinatisuran? Ito. Kasi nag-press daw si President ni Cortiros dito, oy, mag-ingat kayo dyan sa likod, may mga ahas dyan. Mga ahas, baka matuklaw kayo. Siyempre, nasakitan sila dahil sa ahas eh. Diba? Ahas. Baka matuklaw kayo dyan. Siyempre, mga ahas nga, manuklaw yan. Ang ibig sabihin niya, parabol po yon. May mga ahas dyan sa likod, baka matuklaw yung mga kapatiran. Mahiluan. Sa salitang hindi maganda. Malason sila. Amen? So, nasaktan sila noon. Kaya hindi na sila nagpatuloy dito. Sabi ko, bakit sinabihan silang ahas? Kasi kuya, pag nag-preach yung ordinary preacher, nagpipreach din sila sa likod, nagdidebate sila. Tawanan sila, hindi nag-concentrate. Ginagayagaan yung preacher. Wala yan. Hindi makaunawa, hindi panglangit yan. Ginaganon pang kapatiran. Kayo ko maniwala yan. Ngayon, ano nangyari? Na umalis sila. Yung iba, naabutan ko pa dito eh. Ganon ang katwiran nila. Sabi ko, mabuti nga, sinabihan lang ko ni Bilabay o ni President ko sa mga ahas. Kung ako, matindi pang sabihin ko sa inyo.
pariyo lang para tumawid preacher. Akala nila, labanan ko sila. Alam ko naman yung mga espiritu nila Hindi naniwala Naniwala silang sariling paningin ng mga marurunong sila. Sabi na niya, be not wise in your own eyes and lean not into your own understanding. Amen. Matindi, tumahimik siya. Matindi pa pala ni kay Brother Danny Corteros. Kay Brother Danny, ahas lang sa kanya, matindi pa daw. Ano ba yung anong pang pinakamatindi sa ahas? Ano yon? Mayroon pa ba matindi sa ahas? Ha? Sabi ni Kapitan, sawa. Iahas din yung sawa Cobra, ahas din yun Diba? Mayroon pa matindi sa ahas. Ano? Dragon. Ha? Dragon. Matinding dragon. Sino malaking bunga, may gabuga pa ng apo yan. Amen? Hindi lang natin dugtugan. Bakit? Nawala na sila. Ito yung sinasabi ko kasi meron dito Tulad, sabi nila, yung pagbibigay daw, ay hindi daw talaga, sa unang panahon pa yung pagbibigay ng tithes and offering. Kaya dapat magbigay ka lang 10% lang, huwag ka pipiliin, wala na yung mga halad, mga offering. Ang Biblia, ang ating binabasa, ikaw na Kristiyano, hindi ka naman pinipilit kung talagang magbigay ka. Sa iyo, that is your free will. Kung ayaw magbigay ng tithes and offering, kung bigay mo tithes lang, sa iyo lang yan. Pero ang Biblia nagsabi, kanina sa unang binasa ang sumusunod ay pagpapala. Ang hindi sumunod, sumpa. So kahit anong debate mo diyan, hindi ka sumunod o sumunod, dalawa lang pagpipilian mo. So kung ayaw mo sumunod, huwag ka nang maganon sa mga kapatiran, huwag ka nang maghasik ng mga hilo, lason sa mga kapatiran, nga hindi totoo yan. Itago mo lang sa sarili mo. Kaya si Preacher Danny Corteros, pinagsasabihan sa likod ng mga ahas. Mag-ingat ka mo sa mga ahas, baka matuklaw kayo dyan. Yung ikaw, hindi ka naniwala, sa'yo lang yan. Huwag ka nang magdamay ng iba dito. Lalo yung mga labwas pamilya mo. Magbigay ka lang ng salot, kaya sa Biblia, sumpa, salot ang hindi sumusunod. Amen ba? Meron din sabi wala daw sa Biblia ang preaching ko, wala naman daw mayaman, dato makapasok sa langit. Sabi nga nito, yung matandang binata, hindi daw nakapasok sa langit. Basahin nga natin yon. Rich young men. Mark chapter 10, verse 17 up to 31. Pakibasa. Sundan natin sita by sita, bersikulo by bersikulo, kung bakit hindi siya nakapasok sa langit. Kanina, maraming kapatiran, pinagpapala, nakakabless kanyang patutuo, na dating walang-wala sa kahirapan, ngayon, pinayaman sila ng Diyos. Bisiklita, kahit walang bisiklita, wala. Ngayon, nagbibilang ng sasakyan. Nung sabi ni Sternitz, dati, 500 lang kapital ko sa mani. Ngayon, yung mani, nahimong money. Sabihin, pinagpala sila, pinayaman sila ng Diyos. Hindi naman yun niya mayaman. Pero sabi niya, makakain na kami ng maayos, makahinga na kami ng maayos, makatulong na kami ng maayos, makatravel kami kahit saan, hindi na katulad noon nga gusto kaming kainin, puro lang ko dreaming. Gusto ko ng fried chicken, sana lilipad sa bunganga ko. Gusto ko ng Jollibee, sana may maghatid dito nga Food Panda. Wala naman dating Food Panda sa'yo kung hindi ka mag-request. Wala kang ibayad. Amen. So ngayon, maluwag na. Bas gusto na kumain ng fried chicken. Order. Gusto na kumain ng Jollibee. Pagkapasok sila. Ibig sabihin, pinayaman sila ng Diyos. Amen, amen. So, nung sabi mo na walang mayaman makapasok sa langit, iba naman yung binata. Nagbasa. Kung bakit hindi siya napalangit, basahin natin. Dito po sa aklat ng Marcos,
Kapitulo 10, versikulo 17. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at Lumuhod sa harap niya. lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, "Mabuting guro, Mabuting guro ang Panginoon. anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" Oh, yung mayaman nga bata nagtatanong, gusto talaga gusto niya rin mapalangit. 'Di ba? Nagtatanong siya eh. Ang niya, "Guro, ano bang gawin ko para ako makapasok ng langit? Gusto ko magmana ng langit." Oh? At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lang, ang Diyos." Nalalaman mo ang mga utos? Yan tanong Panginoon ha. 10 utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan. O ibig sabihin, huwag kang tumutumo istorya. Huwag kang mangdaya, huwag kang manglimpong. Igalang mo ang iyong ama at iyong ina. At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito aking ginanap. Ginawa ko na umpisa na ako'y bata pa." Pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniling siya. At sa kanya sinabi, "Isang bagay ang kulang sa iyo." Imagine, lahat na sa utos, sa sunod niya na. Pero sabi ng Panginoon, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, umalis ka. Ipagbili mo ang lahat ng iyong imong tinangtangkilik at ibigay mo sa mga duka, sa mahirap. At magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen. Sabihin, kung ibenta niyang lahat na kayamanan sa lupa, ibigay sa mga mahirap, may kapalit pa rin. Bigyan pa rin siya ng kayamanan ng Diyos sa langit. So kung sa langit siya, may kayamanan pa rin. Papalitan pala ng Diyos. Sabi ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka at sumunod sa akin. Pumarito ka at sumunod sa akin. Kaya sabi sa binasa natin kana sa Deuteronomy 11:27, ang pagsunod ay pagpapala. Pinapunta siya, pumarito ka, mayaman nga bata, at sumunod sa akin. Datapwat siya'y nahapis sa sabi ito. Nalungkot siya sa salita ng Panginoon. At siya'y yumaong umalis na mamanglaw siya. Nalungkot, nasubo, sapagkat siya'y isang sapagkat siya'y maraming mga pag-ari, marami siyang pag-ari, mayaman siya. Hindi alam ng Diyos yun, ha? Marami siyang may-ari, pero sinagot siya ng Diyos ganon. Pero kung sumunod siya sa Panginoon, mabayaan niya mawala ang mga kayamanan sa lupa, sa langit, may kayamanan pa rin siya. Hindi ba ng Panginoon selfish? Ang iniwanan mo rito, ibibigay niya sa langit. Lumingap si Jesus sa palipa, libot-libot, at sinabi sa kanya, mga alagad, kahirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Yon, mahirap lang. Mahirap makapasok sa kaharian ng langit yung mga may kayamanan. May mga kayamanan. May mga ari-arian. At nagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Pati mga alagad nagtataka Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kahirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Mahirap makapasok sa langit ang mag-asa, magsalig, mag-aasa sa kayamanan. So wala siyang sinabi nga walang mayaman niya papasukin sa langit. Mahirap pumasok yung umaasa sa kayamanan. Amen. At magtiwala sa kayamanan. So, papasukin man sa Diyos sa langit. Siya man ang ayaw.
yaman niya. Sabi ng Panginoon isa lang kulang sa'yo para mapalangit ka. Kaya gunan siya man nagtanong, gusto ko mapalangit, anong gawin ko? Gawin mo 10 utos. Kasi kung nagawa ko na, Lord, isang lang kulang. Balis ka, ibinta lahat mong katigayunan at ibigay sa mga mahirap. At pumunta ka sa akin at sumunod ka. Ay mayroong kang maraming kayamanan sa langit. So ibig sabihin, huwag mo sabihin nga, walang mayaman na makapasok sa langit. Pinapapasok na nga ng Diyos ang mayaman sa langit Siya ang ayaw pumasok. Amen. Tingnan mo, naintindihan yung Biblia. Nagbabasa ka ng Biblia, hindi mo naintindihan. Sabihin mo, mali yung pinapangalan, Brandy, wala sa Biblia, hindi pang langit yan. Wala namang mayaman makapasok sa langit. Pinapapasok ng Diyos ang mayaman sa langit. Kaya yung mayaman, siya mismo nagtanong, paano ako mapalangit? Siya ang ayaw pumasok sa langit. Amen. Ibinta mo ang ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Kaya mayroon kang kayamanan sa langit na naghihintay. Bayaan mo manggamtangan mo sa lupa, sa langit, papalitan ng Diyos ng sobra-sobrang kayamanan. Kaya sa langit, patindi. Ginto, pilak, diamante, brilyante, sapphire, lahat ng mga costly aray doon sa langit, mas wala makalampas sa kayamanan sa langit kaysa sa lupa. Kaya mawalaan ka pa dito sa langit, sabi Diyos, bibigyan kita ng kayamanan sa langit. Kaya, pag mo sabihin niya, walang maligtas ng mayaman. Gusto siya ng Diyos papasukin sa langit. Kaya siya mismo nagtanong, kaso siya ang umayaw. Yung mga sumunod, dati walang makain, walang tahanan, walang sasakyan. Ngayon sumunod sila, sumunod, naghatag, nagbigay, nagsimba, nagpasakop, sumunod, nagpakumbaba. Yun, nagtestify sila. Amen. Ngayon, nagbibilang ng sasakyan. Nagbibilang ng building paupahan, may mga bahay. Pinagpala ang mga negosyo. So, wala na silang problema, hindi naghirap. Anong tawag mo yon? Di, pinayaman sila ng Diyos.